Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Broadcasting live mula sa Brigada News TV Headquarters, General Santos City. Narito na ang mga nagbabagang balita sa Ronda Brigada. Narito na ang mga nagbabagang balita ngayong araw sa Ronda Brigada. Exclusive, League of Cities of the Philippines na mahagi ng tulong sa mga pampublikong paaralan sa Jensan. Mga detalye, abangan. Maito Mayor Brian Riganit, inuugnay sa kasong pagpatay kay dating Mayor George Pirit. Warrant of arrest inilabas na. Mangingisdang tumalon mula sa service carrier sa karagatan ng Maasim Sarangani, pinaghahanap. Graduating student na binaril sa Barangay Dajanga South, pumanaw na. At seguridad sa pagbubukas ng Kalilangan Festival 2017, handang-handa na. Talk Sergeant, magandang hapon, araw ngayon ng Miyerkules, Pebrero 22, taong 2017. Kasabay ng pag-host ng General Santos City sa ika-61st Board Meeting ng League of Cities of the Philippines ay ang pamamahagi ng tulong sa mga pampublikong paaralan dito sa lungsod na ikinatuwa naman ng mga estudyante at guro sapagkat malaking tulong umano ito sa pagtaas ng antas ng edukasyon sa syudad. Ibrigada mo Jeremiah Diana, exclusive. Mainit na sinalubong ng mga estudyanteng ito ang mga kawani ng League of the Cities of the Philippines o LCP na kinabibilangan ng mga alkalde nagmula sa iba't ibang parte ng Pilipinas upang magbahagi ng mga kagamitan sa dalawang pampublikong paaralan sa Jensan, kung saan pinangunahan ito ng mismong Pangulo ng LCP na alkalde din ng Angeles City, Pampanga na si Atty. Ed Pamintuan. Basta magkapanahon po kami, papalik kami rito, magdadala na naman ng may papamahagi sa ating mga kababayan dito sa Jensan. Sa inyo pong lahat, maraming salamat at sana magkakaisa tayo. Ang Pilipino ay magkakaisa dahil sa aya't nila sa gusto sa buong Asia, ang Pilipinas ang namumuno sa ngayon sa economic growth. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bigay din ng inspirational message ang Secretary General ng LCP na si Mayor Francis Anthony Garcia. Laman na kanyang talumpati ang kahalaga ng pag-aaral na naging rason kung bakit nila napiling magbigay ng gamit sa mga pampublikong paaralan. So sana po lalo pang lumago ang ating pag-aaral, sana po lalo pa nating galingan sa ating pag-aaral. Ito po para po makatulong po sa ating lahat sa ating pag-aaral. Kaya't ang Chairperson Education na si Councilor Rosalita Nunez, malaki ang naging pasasalamat sapagkat malaking tulong ito para sa pag-aaral ng mga estudyante. So maraming salamat sa inyo and thank you of course sa inyong lahat mga teachers. I hope you will put everything into good use. Yung ibinigay sa atin. Nagparating din ang taos-pusong pasasalamat ang estudyante at prinsipal na nabiyayaan ng mga panibagong gamit. We are very thankful po na nabigyan ng books at school supplies yung elementary at books yung aming school. Malaking tulong po ito para sa aming studies, especially na yung mga books, hindi siya something na nakikita lang kahit saan. Malaking tulong yan sa mga kabataan. Karamihan kasi sa mga pupils namin dito na belong sa mahihirap nga. Ngayon, ang bag na yan, lalagyan nila ng kanilang mga libro, ang dami nilang ilalagay dyan, nilang libro, baon pa nila papuntang paaralan. Sa pamamagitan ng League of Cities of the Philippines at mga non-government organization, nabiyayaan ng panibagong makagamitan sa paaralan ang 2,000 mga mag-aaral. Ayon sa alkalde ng Jensan na si Mayor Ronel Rivera, mahalaga na makatanggap ng wasong edukasyon ng kabataan at sa pamimigay ng mga school supplies, makakatulong itong maiangat ang antas na edukasyon sa lungsod. Well, number one, ito ay in partnership with the League of Cities. Siyempre sila yung ating bisita ngayong week. No? Actually, they're part ng ating guest of honor sa Kalilangan. At dito na natin ginawa yung National Executive Board ng League of Cities. So partly ito yung dila nila na tulong sa ating city. Galing rin ng Jaime Ongpin Foundation. So in partnership with League of Cities. Isa lang ang turnover ceremony ng school supplies sa mga aktibidad na dinaluhan ng higit 50 alkadeng nagmula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ang General Santos City kasi ang nag-host ng 61st Board Meeting ng League of Cities of the Philippines na ginagawa taon-taon sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Layunin nito ang makapagpulong-pulong iba't ibang alkalde at mapag-usapan ang daang nais na haki ng bawat syudad para sa kakabuti ng Pilipinas. Well, ganoon naman talaga yung League of Cities. Nag-iikot yun buong Luzon, Visayas, Mindanao kung saan gaganapin yung ating executive board. But this time, ito yung ginawa natin is expanded. So invited yung kahit hindi officers ng League, in-invite natin to join us for the board meeting. Aasahan ding dadalo sa pagbubukas ng Kalilangan 2017 ang ilang mga alkalde. Some of them, syempre yung iba dapat umuwi na dahil syempre marami rin silang gagawin sa kanilang locality. So some of them will be staying, so sila ay magiging guest natin later on. Mananatili na lamang hanggang bukas ang mga kawani ng League of Cities of the Philippines at sa unang pagkakataon nag-host ang GEN sa naturang pagpupulong, positibo ang lokal na pamahalaan na makakakuha ng suporta mula sa iba pang mga lungsod. Jeremiah Diana, Brigada News. Mayor ng Maitom, Sarangani Province may warrant of arrest dahil sa kasong murder. Inuugnay ang mayor na siyang utak di umano ng pagpatay ng dating mayor din ng nasabing munisipalidad. May 3 taon na ang nakakaraan. Ibrigada mo Irish Ampuyas. Agad nagpatawag ng press conference ang panig ni dating Maitom Mayor Elsie Peret at byuda ng napaslang na dati ring mayor ng Maitom na si George Peret. Matapos maglabas ang korte ng warrant of arrest laban sa kasalukuyang mayor ng Maitom na si Brian Riganet. Ang iba pang mga kasama nito matapos iniugnay sa kaso ng pagpatay kay Peret noong Pebrero taong 2014 sa Maitom, Sarangani Province. Matagal man daw naghintay ang pamilya Peret na mabigyan ng hustisya ang nangyaring pagpatay kay George Peret. Umaasa sila ngayong makakamit na nila ang hustisya dahil sa pag-usad ng kaso. As far as I know, evidence-wise, he is really guilty of the crime of killing my husband. Murder ang kasong isinampa kay Mayor Ryan Riganet ng Maitom, kaya't walang piyansang inirekomenda ang korte para sa temporaryo nitong kalayaan. Ngunit sa ngayon, di pa naaaresto si Riganet dahil di ito makita. Because if Brian will not surrender, if Brian will not show himself up, that means that he is really guilty. Ngano gatago pa man siya, naa siya iba. Naa siya dili gusto na mahibalan sa mga katawhan. I will him show up. And then we will deal with each other in court na. Dagdag pa ni Elsie na maraming ebidensya di umano ang magtuturo kay Mayor Riganet na maiuugnay sa naturang krimen. Malaki naman daw ang tiwala ng pamilya Peret sa kasalukuyang administrasyong Duterte, kung kaya't positibo itong matutulungan sila ng gobyerno. Nakipag-ugnayan na rin ang abogado ng pamilya sa Department of Foreign Affairs para masiguradong di makakalabas ng bansa ang inaakusang mayor. And I think the authorities with so many people that are looking for him now, parang may tiwala ako sa gobyerno ngayon na talagang they will really make an effort to catch him. 2014, nang inambush ang sasakyang minamaneho ng nooy Maitom mayor na si George Peret, kasama ang may bahay nitong si Elsie habang pauwi na sana sa kanilang bahay mula sa isang pagdiriwang sa poblasyon ng Maitom. Nananawagan naman si Elsie kay Maitom Mayor Brian Riganet na sumuko na lamang at harapin ang isinampang kaso. But I don't think he is capable of asking for forgiveness. He claims that he is innocent, but evidence shows that he is guilty. That's why I never wanted to give up this case. Pebrero 13, opisyal nang umupo bilang acting mayor ang vice mayor ng Maitom na si Tito Balason. On leave raw si Mayor Brian Riganet kung kaya't wala ito sa kanyang tanggapan. Irish Ampuyas, Brigada News. Isang mangingisda ngayon ang pinaghahanap ng otoridad at ng fishing company na pinagtatrabahuan nito matapos raw tumalon mula sa sinasakyang service carrier habang ito'y naglalayag sa karagatan malapit sa Maasim, Sarangani Province. Ang naturang mangingisda, pinaniniwala ang nawala sa katinuan bago nangyari ang insidente. Ibrigada mo Ronald Barrientos. Pinaghahanap pa rin ngayon ng otoridad ang isang mangingisda matapos itong tumalon sa sinasakyang bangka alas 8:30 ng gabi, ika-19 ng Pebrero. Nakilala ang mangingisda na si Carlito Maglasang, 37 taong gulang at residente ng Adelpha Street, Purok, Santa Cruz, Barangay Kalumpang. Kwento umano ng mga nakasama nito sa bangka,
mayroon raw kakaibang ginagawa ang kasamahan bago nangyari ang insidente. Kita lang ako nga ning ambak, na ni ambak. So akong gitudlo akong kauban ako nga diri siya sa akong kilid nga na ni ambak. Nakita man ako sa pag-ambak kanto diri sa akong kilid nga na may pulta. Open man ang pultahan. Oo, nakita pa ako siya nga naningkamot og langoy nga magpalayo. Ayon rin sa dalawang kasamahan nito sa bangga, pansin rin nila ang kakaibang galaw ni Carlito, ngunit hindi raw nila kinabahala ito. Ang ako napansin niya, pabro naman pauli dire, udto. Tawag siya, kaila man siya na ako, pero ingon siya, bay, ay agud bay. Murag kanasukuban hadlo ko doon. Ako na sige sundan. Ay agud ali agud. Ag sundan us babaw. Tus may tanupi. Abri ang barobi abri be. Nga naman. Na ako ni babae naghilak. Ito wala kay sud yung baldi ang mag-alsa wa may sulod na. Usa may maghilak diha. Kaduda-dudahan pa. Dito na ko mga udto na, tingpani udto, di agda na mi og kaon kay maniudto pati itong mga kuana mo, mga torno, pingon pagkahuman ni ingon din sa ko nga chip ang kuan ba ang baro ni kana ni Pare Junior katong giingon ganiha nga gisaysay niya naay mo hilak lagay mo utong istorya di ingko nga ayo pag istorya na way babae nga gidala nato diri oy wapud tay kanang babae mo sakay nato diri kay bawal man na diri. Para naman sa misis ni Carlito na si Michelle Maglasang, hindi raw siya makapaniwala na nawala sa tamang pag-iisip ang mister. Dahil sa tagal na panahon na nilang nagsama bilang mag-asawa, hindi niya umano nakitaan ang mister ng rason para mawala sa tamang pag-iisip. Ila ko nagibalikan, mauto niya. Muto nga ako sa, di pa ko kadawat ba nga, ning ambak, naliso. Samantala nga, paglarga ba adto wala ba jud to siya naliso ang ulo adto. Nganong karon na naliso naman noon nga, ning ambak na siya noon nga. Samantala sa una nga, sa 4 ka bulan nga nag-away, may gibiyaan na ako siya sa upsud sa 4 ka bulan. Wala man na siya naghikog, wa man gani unsa man lang. Wala ko kabatian ang istorya nga maghikog, kapilanan ako siya biyain. Malarga kog Manila, pero wa ko kadungog nga biyaan na ako nga maghikog, wa jud ko kadungog ana. Giit rin niya, mayroong naging kaalitan ng mister bago pa ito sumakay sa service carrier. Kuan na to siya, adto anang tungura sir, ana na siya, ning turno na siya sir. Karon na ako na siya kalalis dito sa laod panganlag ansing, ani ni karon naamong gud kuno na sa bulad-bulad anang ilang sitwasyon na. Di karon ning lawsad na sila kay gisugi kanang gisitol na sila sa amo, gisitol na sila nga mag kanang unsa man inyo problema mo to nga gisitol sila. Pinaghahanap pa rin ng mga kawani ng Philippine Coast Guard Gensan ang nawawalang mangingisda. Nakahanda namang magbigay ng suportang pinansyal ang kumpanyang pinagtatrabahuan ni Maglasang. Ronald Barrientos, Brigada News. Kasalukuyang may loan restructuring program ang Social Security System o SSS. Ibig sabihin ang penalty ng mga overdue loans tatanggalin at tanging principal at interest na lamang ang babayaran. Ngunit paalala ng ahensya na magtatagal na lamang ito hanggang Abril 27 ngayong taon. Ibrigada mo Johanna Kilindirino. Namomroblema si Aling Gemma. Taong 2010 nang dumulog ito sa SSS upang mag-loan para sa pagpapaayos ng kanyang bahay. Nagkaroon ng problema sa kanilang kooperatiba kung kaya't natigil ang kanyang pagbabayad. Kaya ngayon, lumalaki na umano ang kanyang utang sa SSS. First sa balay, 13,000. 13,000. Dahil may loan restructuring program ang ahensya, sa ilalim ng programa, aalisin na ang penalty at tanging principal at interest na lamang ang babayaran. Ilang beses ko na itong baka meron pa diyang nanonood ngayon na may utang pa silang hindi nabayaran. Pwede po tayo mag-apply ng ino-offer ng SSS na loan structuring program. Ito ay hindi na natin babayaran yung penalty kasi pag hindi tayo nakabayad ng utang natin, may penalty yon. So itong loan structuring program o tinatawag nating condonation, hindi na babayaran yung penalty at yung babayaran na lang natin yung principal tsaka yung interest at pwede pang bayaran ng installment. 1 year hanggang 5 years. At huwag po sila mag-alala kung wala pa silang pera sa ngayon kasi mag-a-apply lang sila at
i-schedule lang yung first payment nila. Pasok ang mga delinkwenteng miyembro kahit kinuha ang loan noon pang dekada 90 o calamity loan noon pang 2009 hanggang 2015, basta nakatira sa mga lugar na sinalanta. Halimbawa, ang 5,000 pesos na loan na kinuha noong 1990 dahil sa interest at penalty, lumobo na ang utang sa 70,000 hanggang 80,000 pesos. So buwan-buwan po yun. Tapos ang tanong yan, kung pwede bang mag-loan uli pag na fully paid na yung loan nila, yes, pwede pa silang mag-loan uli, basta updated yung contribution nila after 6 months nang na fully pay nila yung loan nila. Kaya agad na nag-file ng loan restructuring si Aling Debra dahil ang salary loan niyang 15,000 noong 1997 naging halos 43,000 pesos na ngayon. Dako pod mamay kay 1,000 man kapin, sayang pa man pod ang 1,000. Moto karon ang akong monthly kuan na 200 to. Monthly na kapin. 2 years. Bukod sa salary at calamity loan, pasok din sa restructuring program ang iba pang short-term loan. Paalala pa ng SSS sa mga 4 na milyong miyembro na may utang. Hanggang April 27 lang tatagal itong loan restructuring program. At ang mag-a-apply sa programang ito, bawal na sumali sa mga susunod pang loan penalty condonation program ng SSS. Johanna Kilinderino, Brigada News. Humanaw na ang isang graduating student na binaril noong Lunes ng gabi sa Saging Street, Barangay Dajanga South. Sospek ng pamamaril, patuloy pa ring pinaghahanap ng kapulisan. Ibrigada mo Ronald Barrientos. Binawian na ng buhay ang graduating student na si Chester Ortega matapos itong mabaril sa kaliwang parte ng kanyang ulo ng hindi pa nakikilalang sospek. Lunes ng gabi sa Saging Street, Barangay South. Ayon sa kanyang lola na si Lilibet Saclanas, isang babae raw ang huling kasama ng biktima bago mangyari ang pamamaril. Kanang gitawagan manggo daw na siya ginatextan sa babae bang nay babae nga kuan bali silingan pud namo dito ang babae. Dati niya classmate sa high school, sa trade school. And then mao daw nang naglakaw siya dito naman siya sa boarding house. Gitextan siya nga mag-meet lagi daw sila. So niya lakaw pud siya. Wala o manong naging bisyo o kaaway ang biktima dahil mabait at masunuring bata ito. Wala, bisan ang iyang mga classmate, ang iyang ka-boardmate, okay man jud daw siya nga bata. Okay, gibuotan jud siya. Wala gina siya bisyo. Butan jud na siya, dili na siya kabalo masuko, wala siya bisyo, tapos kanang wala siya libog. Ana, mo nang pagkailan siya, butan siya na. Makikita sa CCTV footage ng mismong gabing nangyari ang pamamaril. Habang naglalakad ang biktima kasama ang isang babae, may sumusunod na tila kahina-hinalang mga lalaki. Mapapansin ring napalingon pa ang kasamang babae ng biktima sa likod at tila napansin na niya ang mga sumusunod na kalalakihan. Maya't maya'y nangyari na ang pamamaril at biglang sumakay sa tricycle ang isang lalaki habang tumakbo naman sa ibang direksyon ang mismong bumaril sa biktima. Nahihirapan naman matukoy ng kapulisan ang pagkakakilanlan ng sospek at naghahanap pa sila ng iba pang mas malinaw na kuha ng CCTV. Dadalhin naman ang bangkay ng biktima sa roadside funeral sa Glan Sarangani at doon ihihimlay ang mga labi ng biktima. Ronald Barrientos, Brigada News. Nakalatag na ang security measures para sa pagsisimula ng selebrasyon ng Kalilangan 2017 ngayong hapon. Alamin ang mga dapat at bawal para sa mga dadalo sa selebrasyon para mas ma-enjoy ang kapistahan at mapanatili ang katiwasayan. Ibrigada mo, Ronald Barrientos. Todo na ang ginagawang paghahanda ng kapulisan para masiguro ang seguridad sa mga dadalo sa Kalilangan 2017 na magsisimula na ngayong araw. May mga nakadeploy ng pulis sa palibot ng Oval Plaza. So far, so good, no? Walang nare-report dito na problema about sa ating security na binigay dyan sa ating activity. Then, yung ating grand opening is 22, hopefully, no? Mas maraming pulis na nakadeploy dyan. Mas magiging peaceful yung kahantungan ng activity. Sa mga dadalo sa okasyon at magtutungo sa Oval Plaza, iwasan ang pagdadala ng mga kagamitan tulad ng mga backpack, kutsilyo at iba pang matatalim na bagay. Iwasan rin raw ang pagsusuot ng mga mamahaling alahas at pagdadala ng mga mamahaling cellphone dahil sa dami ng tao, hindi maiiwasan ang mga taong may masamang nais at mandurukot.
At dahil smoke-free ang Jensen, bawal ang manigarilyo sa loob ng Oval Plaza. Para naman sa mga estudyanteng ito, hindi naman raw sila nababahala kung seguridad ang pag-uusapan. Karon murag safe jud kay siya kay sa daghan man gud kay nakakuan nga mga pulis nakakala tapos murag najoy safety kay first pa lang pagpasulod pa lang nimo gina-check up jud nila mga bag tapos kaning makuan jud ako siya nga safety kay siya sir. Safe man siya kay maskin wala pa niabot ang kalilangan daghan naman jud og pulis nga nagkalat. Tapos ganang wala safe lang jud siya kay daghan mag-security nga nagabantay Japon sa toa. Kung gusto natin na magsaya sa loob, huwag gumawa ng bawal. Kasi pag nakita kayo dyan, marami tayong roving guards dyan. May mga plain clothes, may mga force multiplier pa tayo na tumulong mag-roving. So para maging hindi kayo maistorbo, sumunod kung anong bawal. Ronald Barrientos, Brigada News. Isang problemang kinakaharap ngayon ng lungsod ng Jensen ang suliranin ng Children in Conflict with the Law o CICL, kung saan tumaas umano ang bilang ng CICL noong 2016 kung ikukumpara noong taong 2015, kung kaya't ang lokal na pamahalaan tututukan ang naturang problema. Ibrigada mo Jeremiah Diana. Tututukan ng lokal na pamahalaan ang problema sa Children in Conflict with the Law o CICL o mga bata edad 15 hanggang 17 na nasasangkot sa mga krimen sa murang edad. Ayon sa datos sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO, lumobo ang bilang ng CICL noong taong 2016 kung ikukumpara noong nagdaang taong 2015. Taong 2015 kasi, 104 lang na italang lalaking CICL, samantalang 18 lang ang babae, na sumatotal na 122 lang ang bilang ng CICL. Taong 2016 naman, nandagdagan ito sapagkat 118 na ang bilang ng mga CICL na lalaki at 16 na ang mga babae. Sumatotal, 134 na ang bilang ng mga CICL noong taong 2016. Kung saan ang top 5 na mga kasong kinasasangkutan umano na CICL ang paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, theft, riot, illegal possession of deadly weapons at physical assault. Hindi pa kabilang dito ang tinatayang 5 kasong kinasangkutan umano na CICL sa Barangay Fatima. Ayon sa hepe na Fatima Police Station na si Police Chief Inspector Nestor Maderse, pinagsisikapan ng kanilang stasyon ang mga siguro mailayo ang mga kabataan sa anumang gulo. Simpleng house to house lang siya. Kasama namin yung hindi lang police, no? Kasama namin yung Station Advisory Council namin, represented by the Barangay Chairman ng San Jose, at saka yung Barangay Peace and Order Council Chairman ng Barangay Fatima, representative from Academ, schools, what I mean is pastoral, mga ganyan sa simbahan, may mga representative sila. Business sector, no, nagjo-join sa atin every weekend na siya ng Sabado ng umaga. Pag-house toll, sir, after po natin mag-house toll, sir, kung ginagawa natin sa mga kinakausap po natin? Kaya't ang lokal na pamahalaan, tututukan na naturang problema. Ayon sa Division Chief na Center-Based Division ng CSWDO na si Jocelyn Arzaga, kabilang daw sa 10-point agenda ng alkalde ang matugunan ang problema sa CICL. Ibig sabihin, target na gobyerno masolusyonan ang naturang suliranin. Yes, because that is part of the 10-point agenda of our local chief executive for 2017. In fact, dahil nasa 10-point agenda yan ang ating local chief executive, kami naman as mandated office, as one of the mandated office, kasi hindi lang naman kami, meron tayong Leo partner, yung ating PNP kami, as one of our strategic plan for 2017 is to ensure talaga na ma-put up namin yung tinatawag na youth detention home or the Bahay Pag-asa facility. Bagamat isang hamon ang matugunan ng naturang problema, gagawin ng ahensya abot na kanilang makakaya upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. That's a challenging question for us. Actually, ang agenda ni Mayor Ana, ang priority is zero, ang mendicant and CICL on the streets. Challenging siya sa amo, kay unang-una, we really have to look into our capacity to address that issue. Isa ding sinisilip na solusyon ng lokal na pamahalaan sa naturang problema ang pakikisa ng pamilya at mga magulang upang hindi mamulat sa iligal na gawain ang kabataan. It is the primary obligation of the parent to look after sa welfare sa ilang mga anak. Papasok lang ang government pag may mga dysfunctionality ang mga parent. So, ingon ana.
Actually, ito talaga magsisimula sa family, no? Strengthen yung values sa family. Kasi kaya naman ito nawawala ng landas kasi basic naman talaga, basic unit of the society yung family natin. Pag dysfunctional yung family, talagang nawawala, malaki ang chances na nawawala sa landas, no? Yung isang bata. Tinaguri ang pag-asa ng bayan ang kabataan, ngunit tila magiging imposible umano ito kung walang gabay ng mga magulang at nakakatanda. Kaya't ang lokal na pamahalaan, iginigiit na ang pinakamabisang solusyon sa naturang problema ang pakikisama ng bawat miyembro ng komunidad. Jeremiah Diana, Brigada News. Ngayong araw magsisimula na ang kasiyahan ng Kalilangan Festival sa lungsod ng Jensan. Ngunit mga nagtitinda sa Oval Plaza tila namumroblema dahil sa matumal nilang kita sa mga nagdaang araw. Pero ngayong araw inaasahan na dadagsa ang mga tao. Ibrigada mo Johanna Kilinderino. Nasa 10 piso ang pizza roll, fishball, fish cracker, hotdog rolls at mango shake. 5 piso naman ang binangkal at donut. Ang waffle, umaabot naman sa 5 piso ang maliliit at 10 piso ang malalaki. Habang ang pizza nasa 15 piso. Samantalang mga simpleng burgers na buy one take one nasa 28 pesos. Ang cheeseburgers nasa 35 pesos at ang may halong itlog nasa 48 pesos. Ilan lamang ito sa mga paninda ni Aling Christine Cabugos. Ngunit gaano man kasarap at mura ang mga paninda nito, tila hirap siyang maibalik ang kanyang ipinuhunan. Pizza Living may nag-abot diri tapos pagka kuan Pizza 8 may nag-abot diri, nag-prepare mi 9 mi nag-start. Mahuman mi di pizza February 28 ang kuan mo. Tapos kaning mingaw maman kaayo karon. Dili praso ni agi mga tuig nga kusog. Ambot ang karon nga moabot nga kuan nga karon kay kuan man kanang start man sa kuan sa palabas opening naman ron, grand opening naman ron. Ambot kung kusog ba ni nagkuan namin kung nagduwa-duwa mi kusog ba o hinay baron. Mula Matalam, Cotabato pa si Junjun. February 6 umano nang dumayo ng Jensan ng pamilya nito para makapagtinda sa Kalilangan Festival. Ngunit sa tagal ng kanilang pamamalagi sa lungsod, hindi pa rin nakakalahati ang kanilang kita para mabawi ang kabuuan nilang puhunan. Ayon kay Junjun, dahil ito sa kaunting tao na namamasyal sa Oval Plaza, matumal-umano ang kanilang kita. Ma'am, murag lugi mi ma'am sa muminta. Gamay mga tao. Ambot lang ma'am, murag siguro hadlok sa kuan, may tabo god, ana basig mo unsa sila, ana na god ma'am. Pila na among kapital, murag nasa wala pa katunga ma'am, mga 1/4. Ngayon, magsisimula na ang unang araw ng kasiyahan sa Oval Plaza dahil sa pagbubukas ng Kalilangan Festival sa lungsod ng Jensan. Kaya naman inaasahan na mas dadagsain ang araw na ito kumpara sa mga nagdaang araw. Magbanding mi sa akong mga friends kag mga classmates ma'am. Karon sa gabi dari sa plaza. So excited kayo mi kay syempre first time ni namon maglaag upod sila tapos makabanding mi. Tapos makatanaw mi sa kung unsa gid ang ginaano sing Kalilangan Festival Jensan. Siyempre, kasama yung mga kaibigan ko. Siyempre, inasahan ko na maging masaya yung opening mamayang gabi. Siyempre, kasi 2017 na kasi. 2017 na. 2017 na siguro mas sasaya pa yung Kalilangan ngayon. Pero sa mga selebrasyong gaya nito, hindi pa rin may kukubli ang takot sa ilan sa mga residente. Gayon sa Davao gani na masigpit didto nya presidente dito si Duterte unya na mayor pa jud siya didto nahimo gani diri pa kay sa Jensan nga purag ang mga officer go diri sa to is purag kulang. Karon lang man pero gabi dili man. Isang linggo magtatagal ang selebrasyon kung saan gaganapin ang closing ceremony sa Pebrero 27. Johanna Kilinderino, Brigada News. Isang magandang pasyalan ang maaring puntahan at bisitahin ngayong kasagsagan ng Kalilangan Festival. Para alamin kung saan at ano ito, alamin natin sa report ni Johanna Kilinderino. Taong 1993 na maging hilig ni Aling Elsa ang pagtatanim dahil sa mga halaman, nawawala umano ang kanyang pagod.
Sa simula, mahirap, ngunit kapag napag-aralan ng mabuti, ginhawa sa buhay ang dulot. Kasi sa simula wala talaga akong sa Bulaklak. Pero nung bandang huli, nakita ko yung iba na bubuhay rin naman dahil sa Bulaklak at saka at the same time yung mga problema natin na alis ng dahil sa pag-alaga natin ng Bulaklak. Tapos pagod na alis rin yung pagod natin kapag nakaharap tayo sa mga Bulaklak. Kaya ganun, napeperahan din. Yun ang unang-una, napeperahan. Kaya ganun, nagkuhan ako sa Bulaklak. Dahil sa convincing powers ng asawa, si Aling Marilyn Bareha mula sa paglalako ng isda, naituon ang kanyang atensyon sa pagtatanim. Naging maganda umano ang epekto nito sa kanya dahil mas malusog na pangangatawan ang kanyang itinaglay. Yung 2001 na ako nag-start dito. So, noon, convince kasi ako ng mister ko. Dati nagatinda ako ng isda sa Bulaong, pero i-convince niya ako na dito na talaga. Kasi hindi masyadong mahirap yung dito kaysa i-compare sa isda. Mas mahirap yung isda. So, dito na talaga ako hanggang ngayon. Ngayong kasagsagan ng Kalilangan Festival, isang nakakaliw na pook pasyalan ang maaaring puntahan. Ito ang Jensen Garden Center. Dito, makikita ang iba't ibang uri ng mga halaman, mula sa mga orchids, mga bonsai, mga bulaklak, maging sa mga damo hanggang sa mga fruit-bearing plants. Lahat ng ito, makikita mo rito. Makatulong sa kalikasan, makatulong sa sariling sakwa natin, sa health natin, dahil hindi lang naman yung sabi mo yung pera, actually hindi rin yun. Kung hindi pati sa health, lalo na sa akin may mga problema, ganyan. Kung may problema, punta ka sa Bulaklak, nawawala yung mga problema mo, ganun. So mga sa aking mga kaibigan, mga kapatid dyan, mga televiewers na nakikinig ngayon, I'm convincing nyo, ginaimbita ko kayo, talaga kayo. Mahilig tayo sa tanim kasi sa plants talaga, aside from pangkabuhayan, nakakatanggal ng stress ng mga problema natin, Saka lahat-lahat makapag ng problema sa financial or else kahit na makapag sa mga visitors natin ngayon. Kaya maliban sa mga pagkain at mga paninda na makikita sa Oval Plaza, magandang pasyalan ang garden center na ito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na at pasyalan ngayong kasagsagan ng Kalilangan Festival ang lugar na ito. Johanna Kilinderino, Brigada News. Sa balitang Mindanao mga kabrigada, sunog sa Davao City umabot sa mahigit 24 oras bago nagdeklara ng fire out. Para sa detalye, ibrigada mo Julius Pacot. Pasado alas 4 kaninang madaling araw ay dineklara ng fire out ang sunog na nangyari sa May Lisada Street at Ramon Magsaysay Avenue, Barangay 26-C, Davao City na nagsimula kahapon pa ng madaling araw. Sa inisyal na report ng Bureau of Fire Protection ay 30 na mga kabahayan at 4 na gusali ang dineklarang totally damaged. Hindi naging madali ang pagpuksa sa nasabing apoy dahil halos umabot sa 24 oras ang naging operasyon nito ng mga bumbero. Nahirapan ang mga bumbero sa pagpatay sa apoy lalo na sa mga gusali na tinupok ng apoy dahil na rin sa mga tinda ng mga langis, plastic, goma, tela at iba pang madaling nasusunog na bagay. Aabot sa mahigit 1 milyong piso ang naging danyo sa nasabing insidente kung saan hindi pa kasama dito ang mga danyo sa gusali at mga paninda. Ayon sa mga residente sa nasabing lugar ay isang napabayaang niluto ng isang borders sa May Lisada Street ang itinuturong dahilan ng sunog, pero sa ngayon ay patuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng mga bumbero para matukoy ang dahilan ng nasabing insidente. Mula dito sa Brigada News FM Davao, ako si Brigada Julius Pacot. Sa 91.5 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority. Paggamit ng unlicensed firearms, mahigpit na binabantayan ng Cagayan de Oro City Police Office. Para sa detalye, Brigada mo Jessa Pacaldo. Sisitahin ng Cagayan de Oro City Police Office ang mga individual na humahawak ng armas na hindi lisensyado. Ito ang inihayag ni Cocpo Spokesperson Police Chief Inspector Mardy Hortillosa
Nilinaw ng nasabing opisyal na may ilalagay na mga checkpoint sa lungsod upang hindi makalusot ang kahit na sino mang nagdadala ng armas na makapagbibigay lamang ng panganib sa publiko. Layunin ng nasabing checkpoint na maprotektahan ang publiko at upang makaiwas sa anumang krimen. Sisiguraduhin naman ng pulisya na hindi makagawa ng problema sa trapiko ang kanilang isasagawang checkpoint, partikular na sa kanurang bahagi ng Cagayan de Oro. Para sa Brigada News TV, Brigada Jessa Vertudaso Pacaldo ng 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro, The Music and News Authority. Handa si DILG Secretary Ismael Mike Sueno na bumaba sa kanyang pwesto oras na iutos ni Presidente Rodrigo Duterte. Para sa detalye, Brigada mo Argene Bautista Gasis. Handa si DILG Secretary Ismael Mike Sueno na bumaba sa kanyang pwesto oras na iutos ni Presidente Rodrigo Duterte. Ito ang inihayag ni Sueno kaugnay sa mga lumabas na balita na papalitan na umano siya ni na dating MMDA Chairman Francis Tolentino o dating Senador Bongbong Marcos. Ayon sa kalihim na mahirap at hindi basta-basta ang trabaho ng DILG Secretary, kaya't okay lang umano sa kanya kung palitan siya upang makapagpahinga na rin ito. Ngunit nilinaw ng opisyal na hindi siya nagrereklamo sa kanyang trabaho at gagawin nito ang lahat ng makakaya upang magampanan ng maayos ang papel bilang kalihim ng DILG. Sabi nyo, kabudlay man ang mag-sekretary, pero di ka damo sa trabaho. Labi na nga damo ginadugang si Presidente sa amon nga trabaho sa DILG. Ina ba lang 911 sa amon na ining rehabilitation centers diri man ni sa amon ginhatag ni Presidente. Tapos lately ining wiya kia wounded in action kag killed in action pudlay ini nga trabaho ba? Siguro sa tanan nga mga department sa muna ang pinakadamo nga obra kung hatag man ni Presidente sa iba, okay, wala ko yung problema, I serve at the pleasure of the President. No? Actually kung yatag naman namin maginuan paway ba mag-rest kaya diri abidaway ka sang Saturday, Sunday. Ang tinig ni DILG Secretary Mike Sueno. Ito sa Brigada Argene Bautista Gasis ng 95.7 Brigada News FM Coronadal, The Music and News Authority. Anib na porsyentong dagdag singil sa mga miyembro ng Social Security System o SSS ang tunisyon ngayon ng Makabayan Coalition. Ito'y matapos maaprubahan ang 1,000 na dagdag sa mga pensyonado ng ahensyang SSS. Sa hayag ni Representative Antonio Tinio, isang malaking dagok ang inaprubahang dagdag kontribusyon na 6% sa sanay 1.5% lamang. Ayon sa SSS, una nang naaprubahan ng Pangulo ang 1,000 na dagdag pensyon. Ngunit hindi inanunsyo ang 6% dagdag singil na kontribusyon hanggang sa taong 2020 imbis na 1.5% taas lamang sa premium na ipinatupad sa kalagitnaan ng 2017. Kaya na may dapat raw itong linawin ng ahensya at ipaliwanag ang ginawa nilang reforma. Giit pa ni Representative Carlos Zarate, isa lamang itong pabigat para sa mga membro ng SSS kung kaya't plano nila itong pigilan. Tinatayang 2.2 million pensioners ang makikinabang sa nasabing aumento sa pensyon at masusundan pa ito ng karagdagang 1,000 sa 2019 hanggang sa 2020. Inihayag ng Department of Foreign Affairs na may kabuhang 73 mga overseas Filipino workers o OFW na ang napatawan ng parusang kamatayan sa iba't ibang bansa. Ayon kay DFA Secretary Perfecto Yasay Jr., 22 Pinoy na ang hinatulan ng kasong murder at isa na may kaugnayan sa drug sa bansang Saudi Arabia. Umabot sa 41 ang nasentensyahan ng kamatayan, 20 rito dahil sa kasong drug trafficking sa bansang Malaysia. Sa bansang China at United States naman ay parehong may tagda 2 OFW ang nasentensyahan. Tig-iisa naman sa mga bansang Kuwait, Indonesia, United Arab Emirates at Vietnam. Nakatakda namang magbaba ng hatol ang Court of Appeal sa Kuwait dahil sa death sentence ng isang Pinay OFW. Dagdag pa ni Yasay, ginagawa na ng DFA ang kanilang makakaya upang mabigyang tulong ang mga naturang Pinay OFW na nasa bansang Kuwait. Magugunitang sa nakalipas na buwan, isang OFW ang binitay. Paliwanag naman ng DFA,
ito'y nagkulang ang bansa sa pagpapaabot ng tulong na legal sa nasabing OFW. Sa pagbisita ni US President Donald Trump sa National Museum of African American History and Culture sa Washington, D.C., tinilugsan nito ang bigotry at racism sa African American. Ayon kay Presidente, desidido siyang gawin ang lahat upang makawala sa mga pangungutya ang mga African American at patuloy niyang lalabanan ang bigotry at intolerance. Dagdag pa niya, naging daan ang kanyang pagbisita sa museo upang mas mabigyan ng pansin at proteksyonan ang mga Jewish national at mga community centers nito laban sa antisemitism. Mababatid na ika-4 na banta na ang natanggap ng Amerika kung saan 11 bomb threat ang kinabahala ng estado. Inalmahan ng incoming US Ambassador ng Mexico ang paraan ng pagtrato ni US President Donald Trump. Si Gutierrez ang magiging ikatlong ambassador ng Mexico sa Amerika wala pang halos 1 taon. Hindi raw katanggap-tanggap ang paraan ng pagtrato ni Trump sa mga Mexicano at umapila ito ng migration mechanism. Iginiit rin nito na nararapat lang kay Trump at sa gobyerno nito ang kanilang respeto hanggat tinutumbasan din nila ito. Ang pahayag nito ni Gutierrez ay kasunod ng guidelines na inilabas ng gobyerno ng US na nagsasabing ipapadeport sa Estados Unidos ang mga undocumented migrants. Footprints in the sand, he held me in his hand, he gave me strength to face the coming day. At times I felt alone, I was never on my own, someday I'll understand. Footprints in the sand. At yan ang kabuuan ng Ronda Brigada ngayong araw ng Miyerkules. Mga storyang 24 oras na tinutukan ng news team ng Brigada News TV. Kabuuang pagserbisyo hatid para sa publiko. Walang halong kasinungalingan, lahat para sa katotohanan. Ako si Brigada Jerus Alcazarin at ito ang Ronda Brigada.